ang parokyang simbahan ng Nuestra Señora de la Anunciata. Kilala bilang simbahan ng Lumang Boso-Boso, isang simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan sa Barangay San Jose dito sa Antipolo. Sumailalim ito sa maraming pagsubok at pagkawasak, ngunit nananatiling simbolo ng pananampalataya dito sa lugar. Kamusta mga katravel? Ating alamin ang kwento ng katatagan at muling pagbangon sa kabila ng sunod-sunod na pagkasira nito sa pagdaan ng panahon. Pero bago po tayo magsimula, kayo po muna ay aking inaanyayahan na mag-subscribe at i-like ang aking channel. Pindutin na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. So tara mga katravel, samahan nyo ako. Ito ang aking kwento. Ang unang simbahan na itinayo bilang isang mission church ng mga Pransiskano noong 1669 para sa mga dumagat ng Lanatin at Linotan sa kabundukan ng modernong lalawigan ng Rizal. At noong 1880, isang lindol ang nagdulot ng malaking pinsala sa simbahan. Dahil sa lumiliit na populasyon sa lugar, ang mga nasirang bahagi ng simbahan ay hindi na muling itinayo. Noong 1930, binalak ng mga Amerikano na magtayo ng water dam sa nakapaligid na lugar. At ang natitirang mga naninirahan dito ay inutusang lumipat na lamang sa ibang lugar. Ang proyekto ay inabandona kalaunan dahil sa isang natuklasang fault line sa rehiyon. Ginamit din ang simbahang ito bilang himpilan ng Hunters ROTC Guerrilla o yung mga Filipino Resistance Unit noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sinunog ng mga pwersang Hapon ang natitirang bahagi ng simbahan kung saan ang paanan na lamang ng orihinal na harapan nito ang naiwan. So tara pasukin natin yung loob ng simbahan. Ito yung pinakaloob niya. Simple lang. Tapos kung makikita ninyo dito sa altar niya, simple lang din. May maliit na retablo na parang nakaano sa parang niche sa itsura niya. Ayan. Simple lang itsura niya. Maganda itsura ng simbahan, mga ka-travel. Ayan. Yun yung choir loft. Ito naman yung kisame niya. Simple lang.
Tapos meron siyang, bukod sa main entrance, meron siyang pintuan din sa magkabilang gilid ng simbahan. Ayan mga travel itsura. Tapos ito yung pinaka baptistry niya. So gawa sa kahoy. Tapos ito yung pintuan na to, ito yung papasok dito sa loob ng kampanaryo. Kaso sarado, hindi natin makikita yung loob. Maliit lang ang simbahan mga ka-travel, pero maganda siya, simple, walang ganong magarbong mga dekorasyon. Ang pangangasiwa ng parokya ay kinuha ng Order of the Ministers of the Infirm, nakilala din bilang mga Camilians noong 1986. Sila ang tumulong sa pagsasaayos na muling pagtatayo ng simbahan. Nakumpleto ang pagpapanumbalik nito noong 1995 na pinapanatili ang mga guho ng harapan kasama ang mga bagong bahagi na itinayo ng mas malapit hanggat maaari sa simple na hiwa-hiwalay na arkitektura ng orihinal. Ang simbahang ito ay kinilala bilang isang pambansang makasaysayang dambana ng National Historical Commission of the Philippines noong 2001 at muling itinatag bilang isang parokya sa ilalim ng Diocese ng Antipolo na pinamamahalaan ng mga Kamiliano noong 2004. At inialay sa Nuestra Señora de la Anunciata. Sa ngayon, ang simbahan ay nasa pangangasiwa ng mga pareng Kamiliano at nananatiling aktibo. Sumasalamin sa katatagan ng pananampalataya ng mga Pilipino sa kabila ng maraming sakuna at pagsubok na pinagdaanan nito. Ito yung harapang bahagi ng simbahan mga ka-travel kung makikita ninyo. Simpleng itsura lang niya. Ito yung kampanaryo. Tapos dito sa harapan niya may dalawang bintana lang sa magkabilang gilid ng entrance. Tapos meron ding parang bintana doon sa pinakatuktok ng pediment, pabilog. Wala siyang mga ganong disenyo. Hindi kagaya ng ibang mga simbahan na puntahan natin, may mga disenyo yung labas. Ito simple lang, as in parang plain lang siya. So ayan. So sabi nila meron dalawang kampanaro dyan sa loob, sa tuktok. Ewan ko lang kung gumagana pa, hindi lang natin alam kung gumagana pa. Kasi parang meron ako nakikita mga parang megaphone. Baka yun na lang yung ginagamit nila pagka nagpapatunog dito sa simbahan. Ayan siya. So ang ganda ng location niya, no? Mga katabi, kung mapapansin nyo, napapalibutan siya ng mga puno. Para siyang simbahan na nasa kalagitnaan ng gubat. Ito yung gilid niya. Ito yung buttress, yung sumusuporta sa dingding ng simbahan. So malalaman mo na medyo matagal-tagal na rin siya dahil puro lumot na. Tinutubuan na rin ng mga halaman sa gilid. Ayan siya mga ka-travel ko. Pasok tayo sa loob. Ito. Ilan yung batteries na nakaano? 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5.
Ito yung gilid na bahagi ng simbahan. Tapos ayun yung buttress na sumusuporta sa dingding. Yan siya. Tingnan natin yung kabila. Ayun ang mga ka-travel. Ang luwag ng harapan niya. Kaya lang dito pagka nagpunta ka dito, bawal pumarada yung sasakyan sa loob. So pwede naman pumarada sa labas. Parada mo na lang doon kung may sasakyan ka. Yan siya. So ito yung gilid ng kampanaryo. Ito. Ito siya. Yan. So hindi ko lang alam kung nakikita dito sa camera. Pero yung loob niya parang isang buo. Mula dito sa baba hanggang dun sa taas. Parang wala siyang mga harang-harang na floor by floor. Parang isang buo lang siya. Tapos meron siyang hagdanan na yari sa bakal. Siguro yan pataas. Ayan. So yan siya. Ito yung kabilang gilid ng simbahan. Siguro nakaka-travel kasi ito yung disenyo nito. Ibang klase na yung ginawa dito, parang moderno na yung yung pagkakagawa nila ng buttress. Hindi kagaya doon sa kabilang side. Yung paslant. Ito isang diretso lang siya. Ayun yung mga pillars niya. So tinitirikan ng kandila. Yan si Mama Mary. So maliit lang yung simbahan, mga ka-travel. Maliit lang siya, hindi siya kagaya ng mga ibang simbahan na napupuntahan natin na malaki. Tapos may mga disenyo yung mga harapan nila. Ito simple lang. Maganda siya, magandang puntahan to, mga ka-travel, kung gusto niyong puntahan, no? So paano mga ka-travel, hanggang dito na lang muna tayo, no? Sana may natutunan kayo sa ating maikling kwento, no? At maraming salamat po, mga ka-travel, sa pagsama. Hanggang sa muli.